Hi Maharlikans! Hello po sa lahat ng mga Filipino all over the world. Mabuhay po uli kayong lahat. So, ngayon ay Friday dito sa Los Angeles at dumating na nga po ang Peking Vice Presidente dito sa Los Angeles kung saan ay may nag-send po sa atin ng mga pictures which is na-post po natin like 5, 6 maybe 7 hours ago. Yung mga nag-send po sa atin, yung mga yon ay dadalo po sa event na yon. Ganun pa man, bakit po hindi bakit kaya alam naman natin kung bakit nandito ang demonyitang Peking Vice Presidente. Okay? I think yung alam lang natin is 3 beses na siya pumunta dito simula nung simula nung umupo siya bilang Peking Vice Presidente. So ngayon, sariwang-sariwa pa na kina-question ng mga dilawan, ng mga demonyong dilawan, ang hindi pag-appear ng Pangulong Duterte. Okay, di ba? Ang pagpahinga ng presidente matapos ang pagtutok niya sa terorismong naganap sa Marawi. Di ba? Alam naman po natin na ang Pangulong Duterte ay hindi tinapos ang kanyang visit sa Russia. Na supposedly ilang araw po siya mananatili doon. Hindi tinapos dahil sa may kaganapang terorismo na, di ba? Na mga kulto din ang gumawa niyan. So, bakit bakit konektado itong si Loida Nicolas Luis na isa sa mga mga nagpumupondo din sa paralisa ng ating gobyerno. Nanawagan pa itong babaeng ito na bumaba ang Pangulo at kinukundina, di ba? Kasama siya sa paglalaganap ng mga kasinungalingan. So ipapakita ko lang po ang pictures, okay? Unang-una, okay, pinrint ko po itong gala organizers na to. Napansin ko lang po yung actually ni-research ko to kaya lang sa sobrang dami nila. Isa o dalawang tao lang po ipapakita ko sa inyo. Yung gala chairperson nila, si Rocio Noida. Okay, yan po yung pangalan. Yan, nakikita nyo po yan? Okay, Rocio Noida. Okay, bakit mo konektado? Bakit konektado si Loida Nicolas Luis? Ito po yung picture nilang dalawa. Ayan. So, ayan po yung Rocio Noida. Ayan. Chairperson ng gala night na yan bukas. Ayan po, nakita yung dalawang yung demonyong si Loida Nicolas Luis. Ito pa po yung picture niya. Okay? Ayan, kinampanya nila si Clinton, I think, dito. So, ayan po yung dalawa. Ayan. So, ayan po ang kasama ang chairperson ng event nila dito bukas, which is magrarally po tayo dito sa Los Angeles. So, again, yan. Ito. Hanapin nyo sa kanyang Facebook page. Ayan po yan, no? Rocio Noida. Okay, ayan. Ayan po yung babaeng yan. So, siya po ang chairperson ng gala na yon. Another thing, bakit konektado ang mga putang inang kultong dilaw sa $300 worth ng meet and greet ni Lugaw Queen o ni Peking Vice Presidente? Okay, di ba? Sa kabila ng pangyayari dyan sa atin sa Pilipinas, tuloy ang paglamierda ng demonyitang babae. So, again, ito po, artistic design. Not this one. Ito, yung event na po yun, pinalabas pala nila, di ba? Sa mga nakaraang video ko po, ang event na ito ay pinalabas nila na under FASO po. Okay? Under FASO, yung Filipino-American Symphony Orchestra nga. So, kung makikita po ninyo dito, ang music director and conductor ay si Robert Schroeder. Ayan o. Ayan po yung pangalan. Ayan, nakikita nyo, Robert Schroeder. Okay, si Robert Schroeder, na isang conductor, music director, ay nakasama po ni Noynoy Abnoy. Ayan po, ayan yan si Schroeder, ayan. Nakasama ni Noynoy Abnoy dito nung nakaupo pa ang abnormal na presidente. Okay, ayan po, maliwanag po yan. I-search ninyo, i-google nyo po lahat yan, makikita ninyo. So, ayan, mga listahan ng mga board of directors, pero hindi na natin sila isa-isahin. Okay, bakit mapanlin lang? Okay, bakit mapanlin lang itong event na ito? Ang title ng event, A Night of Symphony. Okay, nakalagay dito, Excellence Awards Dinner and Gala
inspiring and empowering musical artistry. Ito po ay naglalayon supposedly base sa kanilang press release palabas na itong event na ito para sa mga musikero o mga artist na mga Pilipino in support. Pero tignan nyo po, ayan, tignan nyo yung kanilang website ng FASO na yan. Hanggang ngayon, last minute, tinignan ko kung nakalagay na ba ang pangalan ng Peking Vice Presidente. Ayan po. Ito po kasing itong print out na ito, original, ano to, galing to sa ticket ng friend ko na sinend niya sa akin, okay, a month ago. So itong print out na to, actual ticket ito, which is nakalagay dyan, guest of horror nila, okay, horrorable daw, ayan, Maria Leonor Robredo, ang Peking Pabebe, okay, ang Peking Vice Presidente. So bakit ko po bakit natin nasasabing ito ay panluloko, ito ay panlilin lang? Alam naman natin na ang Peking Vice Presidente ay mahilig sa photo op, mahilig magyabang, di ba? Mahilig magmalaki. Bakit hindi nakalagay sa website nila? Bakit hindi nila ipagmalaki ang guest of honor na yan? 'Di ba? Kiniklaim nila na vice president 'yan. Bakit nila hindi nilalagay yan sa website? Okay? Kung hindi po panlilin lang o kung hindi ano sila natatakot o naaalarma sila sa bayan, bakit hindi nakalagay ang putang inang mabantot na pangalan ni Leni Robredo? Ayan. Hanapin niyo po yan sa FASO. Symphony Orchestra sa website nila. Okay. So malinaw na po yan na itong babaeng itong Peking Robredo umalis sa Pilipinas. 'Di ba? Umalis at dumating, I'm not sure lang kung kahapon o isang araw, para mag-meet and greet dito sa Los Angeles, sa Hancock Park. Pupunta po kami diyan. Lulusubin po namin, okay? Ang lugar na 'yan para ipakita, okay, sa Peking Vice Presidente na sa mata ng bayan, hindi po katanggap-tanggap ang mga kabalbalan na ginagawa niya, ang pangdidestabilisa sa gobyernong Duterte. Okay? 'Di ba? Ano ang ginawa nila ngayon? Kina-question ang Pangulong Duterte, nasaan ang Pangulo? Giniimbento nila na malalado ang Pangulo. Pero sabi ko nga, mas malala itong mga dilaw na ito, lalo na itong Peking Vice President na ito, na nandaya at nagnakaw ng boto sa bayan. 'Di ba? Wala po siyang ginawa kundi maglamyarda. Ano ang maitutulong again? Ano ang maitutulong ng pagdalaw nitong hayop na babae dito sa Los Angeles? Ano? 'Di ba? Isinisikreto, hindi nilalagay sa page. 'Di ba tayo, pag umaalis tayo sa isang pupunta tayo sa isang lugar, we're very proud. Pupunta ako ng ganito, ng ganyan. Pero ito itinatago ng Peking Vice Presidente. Ngayon, bakit itinatago? Alam naman natin kung anong dahilan. Okay? Hanggang ngayon, hindi nila ma-release ang tawag dito, ang expenses ng pagta-travel ng hayop na Peking Vice Presidente. So, kinukundina nila ang Pangulong Duterte, ang gobyernong Duterte, ginagawa ng istorya, di ba? Ng fake news. Sila po ang tunay na fake news. Para lang masabi, okay, para lang guluhin ang Pangulong Duterte, guluhin ang gobyerno, at dahil atat na atat po sila. Atat na atat sila na agawin ang gobyernong Duterte. So napaka-simple lang po ng ating obserbasyon dito. Okay, makatotohanan ng obserbasyon. So sa lahat po ng sino to mga to, babasahin ko po yung pangalan, baka may kakilala kayo dito. So, ayan, 2017 Gala Organizing Committee. Ayan, si Arlene Ferolino, Luis Ramos, Sonia Delen, okay, honorary chairpersons daw, Maestro Robert Stroder, ito na ngayon, Rocio Noida, itong Edwin Raquel, Josie Castro, Charina Vergara, Sandy Dimson Welsh, Lani Raquel, Eleanor, ayan mga paulit na pangalan, Business Committee, Amira Limayo, Chair Claire Espina, Jose Luis Garcia, Susan Ligaspi, Carmelita O'Neill, Artistic Committee, basta mga ganun. Anyway, ang anak po kasi ng kaibigan ko magtutugtog dito. I mean, magpe-perform. So, kaya po, yung mga sources ko nasa loob. So, kaya ko po nakuha itong mga dokumento na ito dahil sa mga a-attend doon na yung mga anak nila magpe-perform. Ganun pa man, mga Maharlikans, nakita na naman natin na ang nasa likod nito ay mga dilawan. Okay, meet and greet. Ayan, si Schroeder, kasamang Abnoy. Itong si Noida Rocio, ayan.
kasama ang mangkukulam na si Loida Nicolas Luis na mukhang Corimao. So, ayun lang po mga maharlingan. So, sa lahat po ng mga nasa Los Angeles area, Los Angeles County o Karatig City po, bukas, okay? Ano na po ito, Wilshire and Rosemore. So, magkita-kita po tayo sa kanto. Hindi po natin kailangan ng permit dito dahil public, ano naman to, peaceful rally naman ito. Okay? Ipakita lang natin yung message natin sa babaeng peke, sa babaeng vice-presidente, sa babaeng corset, okay? Naka-corset ito no nakaraang Philippine Independence Day, di ba? Para magmukhang sexy. So dito mo ba makikita sa babaeng ito na lahat sa kanya peke. Peking vice, peking katawan na nagpapanggap na sexy, pero ang katawan po niya ay lumalabas ang katotohanan sa mga candid shots. So ayun, sa lahat po dito, bukas, magkita-kita po tayo, 3 to 8 po, aabangan po na magdala po kayo ng mga posters ninyo, mga tarpaulin ninyo or banners ninyo, express niyo po yung sarili niyo, yung galit ninyo sa peking vice-presidente. Ako, may nagawa na ako, impeach Lenny, recount, okay, fake vice president, Bongbong Marcos is the real vice president. So, kung ano po yung nasa loob ninyo, free po yun, anong express niyo, magkita-kita po tayo bukas, para salubungin, para ipakita sa putang inang peking vice-presidente na kulukulubot ang utak, abugaga at kulukulubot na ang lahat sa kanya na hindi po kaaya-aya ang ginagawa niya sa taong bayan at hindi kaaya-aya ang paglalamyerda niya, ang paggagasta niya, okay, sa kaba ng bayan para sa kanilang mga pansariling interes, para makipagsabwatan at magpakalat na naman ng kasinungalingan dito sa international community. Makikipagsabuatan na naman sila sa mga punyetang mga oligarkiya at mga social climbers. Kasi sa mga, ang na-inform po sa akin ng aking kaibigan, na yung iba po na mga attendon, mga Pilipinong kababayan natin, na picture-picture, photo of mga social climbers. So, yun po, magkita-kita po tayo bukas para sa ating peaceful rally laban sa mga demonyong dilawan. Ayan, ang mga demonyo. Demonyong Abnoy at demonyong Loida Nicolas Luis. So, yun lang po mga maharlikans. Tuloy ang laban natin. Tuloy ang laban dahil hindi nga po na tumitigil ang mga demonyong dilawan. Hindi tumitigil ang mga salot na dilawan. Yung mga minions nila na mga demonyo dyan na nagpapakalat ng kasinungalingan at nagwi-wish ng kasamaan para kay Pangulong Duterte sa kabila ng kanyang mga ginagawa. Kaya hindi rin po tayo titigil. Dahil hanggat may dilaw, hanggat may demonyo sa ating bayan, hindi po tayo makakaahon sa kahirapan. Dahil sila po ang nagdulot ng kahirapan, ng kabalbalan, ng kademonyuhan, ng kaguluhan, kagutuman sa ating bayan. So mabuhay po kayong lahat at tuloy ang laban para sa ating mahal na inang bayan. Mabuhay Maharlikans, mabuhay kayong lahat.